Bago natin simulan ang kwentong ito mga kagiliw, lalong-lalo na sa mga magulang. Medyo may pagkamaselan itong kwento na ito at may mga detalyeng hindi na angkop para sa mga kabataan. Kaya naman patnubay na mga magulang o kung sino man ang nakakatanda ang kinakailangan. Mapagpalang araw Sir Seth at sa libo-libo ninyong tagapakinig. Natuwa ako nung una akong nakapakinig ng episode sa channel mo dahil sa wakas, sa loob-loob ko ay mailalabas ko na rin sa publiko ang matagal ko nang gustong ibahagi. Hindi lamang para magpasikat o magbida-bida kundi para na rin may matutunan ang ating tagapakinig sa istorya kong ito. Matagal kong itinago ang kwentong ito dahil sa takot. Takot na baka balikan ako ng isa sa mga natatangi kong kaibigan noong dekada 90. 22 anyos lamang ako noon at 25 anyos naman si Ruby. Isang nurse sa isang private family hospital sa Manila. Yun ang sabi niya sa akin noon. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Dina. Isa akong simpleng babae na may simpleng kagandahan. Palakaibigan talaga ako. Bata pa lamang ako. Lahat ng mga batang kaedad ko sa probinsya namin ay mga kaibigan ko. Lapitin din ako ng mga tao dahil daw sa kakaiba kong karisma at aura. Masayahin ako noong kabataan ko at lahat sila ay giliw na giliw sa akin. Pero dahil second year high school lang ang natapos ko, napilitan akong sumama sa recruiter na dumayo sa probinsya namin na taga-Pasay. Sumama ako kay Miss Josie para mamasukang katulong sa Quezon City. Tulad ng ibang gasgas na kwento ng ibang batang kasambahay na hindi sinuwerte ang kapalaran sa unang sabak sa Metro Manila. Isa ako sa mga nakaranas ng pagmamaltrato ng pinakauna kong naging amo. Isa siyang mistisang mayaman na mapagpanggap na mabait sa mga pari sa simbahan. Hindi gusto ng ginang ang presensya ko sa bahay nila. Pinagsilosan pa ako at ginawa ng isyu na kabit ng asawa niyang seaman noon. Kahit wala pa akong muwang noon sa Maynila ay tumakas ako mula sa una kong amo. Wala akong kapera-pera noon. At doon ko nakilala si Ruby, na isang nurse. Nakikita niya akong natutulog sa waiting shed malapit sa tulay. "Miss, bawal matulog dyan." Yun ang mga natatandaan ko pang unang katagang binitawan niya. Bumangon ako kahit antok na antok. Tinanong niya ako kung sino ako at ano ang ginagawa ko sa waiting shed na yon. Ikinuwento ko sa kanyang lahat. Nalungkot si Ruby sa sinapit ko sa Manila. Ikinuwento ko ang pang-aabuso ng ginang na naging amo ko. Kung paano ako ikulong sa bahay kapag umaalis silang mag-asawa. Kung paano akong pakainin ng panis na pagkain. Kung paanong pasuin ng mainit na plansya at buhusan ng kumukulong tubig sa paa kapag nakikita akong mabagal kumilos dahil sa fatigue at sakit nun. Isa lang ang naikomento ni Ruby sa kwento ko. Malupit talaga mga tao. Kaya dapat ginagantihan sila. May puot sa diin ng pagkakabigas ng mga salita ni Ruby. Tiningnan niya ako at kinaawaan. At maya-maya pa ay inalok niya ako ng, "Gusto mo, doon ka na muna tumira sa katabing kwartong inuupahan ko." Napakabait ng pag-aalok ni Ruby. Napa-oo niya kaagad ako kasi nakita kong sinsero ang pag-iimbita niya. Dinala niya ako sa bandang norte, kung saan medyo marami-rami na mga bahay. Pero ang bahay na kung saan may kwarto na nirerentahan na inuupahan ni Ruby, medyo nakakaangat sa ibang mahihirap na bahay. Gawa ito sa matibay na kahoy. Mukhang bahay Kastila na naaalagaan ng may-ari. Pagdating ko sa bahay na pagmamay-ari ng matandang babaeng uugod-ugod na
at wala nang malinaw na paningin. Namangha ako sa itsura ng loob. Para itong bahay ng manika sa dami ng mga disenyong bulaklak. Kortinang lila at mga muebles na mukhang galing Italia pa. Kulay rosas ang paligid. Napakaganda. Isang matandang babaeng mahaba at matangos ang ilong ang sumalubong sa amin ni Ruby. Ano ang pangalan mo? Tanong ni Ruby sa akin. Tina. Mahina akong tugon. Madam, si Dina ho, kaibigan ko. Magrerenta din po siya ng kwarto dito sa bahay niyo. Pwede ba siya sa katabing kwarto ng room ko? May nahon na tanong ni Ruby. Wala akong pera, Ruby. Mabilis kong bulong sa kanya. Wag na umano akong mag-alala at sasagutin niya ang unang 3 buwan ng pangungupahan ko hanggang sa makahanap ako ng matinong trabaho. Pumayag ang may-ari ng bahay. Hindi ko alam kung paano pasasalamatan si Ruby dahil sa kabaitan niya. Sinagot niya lahat. Binigyan niya ako ng mga damit, sapatos, pera na pambili ng pagkain ko. Naging mabilis kaming maging close ni Ruby. Minsan, isang gabi, niyaya ako ni Ruby na tumambay sa kwarto niya. Nagulat ako sa nasaksihan ko, Sir Seth. Magulo ang higaan. Parang dinaanan ng bagyo. Nakakalat ang mga putiyang uniform sa sahig. Tinulungan ko siyang ihanger ang mga uniforme pero tumanggi siya. Napansin ko may mga mantsa ng dugo ang karamihan sa luma niyang uniforme. Hindi ka ba marunong maglaba, Ruby? Inosente kong tanong sa kanya. Marunong? Bakit may mga mantsa ng dugo ang mga uniforme mo? Hindi na siya kumibo. Nginitian niya na lamang ako sa bayhawi ng mahaba niyang itim na buhok na ubod ng kapal nun. Nalagpas hanggang puwetan. Gaano ba kahirap maging nurse? Duguan kayo palagi? Tanong ko. Humiga kami sa sinusurot niyang kama. Naikwento niya sa akin na sumasideline siyang assistant ng isang dating practicing doctor na nakatira sa lumang building sa dulo ng kalye nila. Sabi niya, midwife na lamang umano ngayon itong doktor na ito. Tinanong ko siya kung may klinik ba sa bahay ng doktora. Gawa ng napapansin ko noon na maraming mga dalaga at kababaihan ang nagtatanong palagi doon sa upa-upahan namin kung saan makikita ang klinik nun. Tumangulang si Ruby sa akin sa bangiti. Aborsyonista. Ano? Tanong ko. Naglalaglag ng fetus o sanggol si doktora at ako ang assistant nurse niya. Kaya palagi akong may mga dugo-dugo sa uniforme ko pagkatapos ng aborsyon. Pabulong at pangiting kwento ni Ruby sa akin noon. Hindi ko matanggap kung bakit nakangiti pa si Ruby habang kaswal na ikinikwento na kasama siya sa isang bawal na procedure. Yun lang ang alam ko. Bawal ang aborsyon sa bansa natin. Tinanong ko siya kung bakit nagpapa-abort yung mga babaeng nagpupunta doon sa doktora. Ayon sa kanya, halos 80% umano ng nagpapa-abort nasa 15 hanggang 19 na taong gulang na estudyante na iniwanan o inabandona ng mga nobyo nila ang nagpapalaglag. At yung nasa mahigit 20% nang dahil sa kahirapan. Mga ina na mahihirap na patuloy ang pagbubuntis kasi ginagalaw ng mga batugan nilang asawa. Madalas magpa-abort ay mga babaeng biktima ng pang-aasulto o rape na nagbunga ng sanggol. Ayaw umano nilang iluwal ang bata sa mundo dahil sa galit sa lalaking nanggahasa sa kanila. Natulala ako sa kwento ni Ruby. Doon ko naunawaan kung bakit late na akong umuwi ng bahay kadalasan nito at may mantsa palagi ng dugo ang uniforme niya.
Lumipas ang ilang araw. Nagsimula na akong maghanap ng trabaho. Nag-apply ako na crew pero hindi ako natanggap. Nag-apply akong sales lady, hindi rin ako natanggap. Pero nang ipinasok akong tindera ng karne sa palengke ni Ruby, natanggap kaagad ako. Pinagtiyagaan ko ang pagtatadtad ng karne ng baka, baboy, manok, kambing at kung ano-ano pang lamang loob na hindi ko na alam kung saan galing na hayop. Basta lang makaipon at makabayad kay Ruby sa utang ko sa kanya. Bilang ganti sa kabaitan ni Ruby, madalas ko siyang pinagluluto ng hapunan. Mga tirang sariwang karne na bigay ng matador kong amo, na ginagawa kong mechado o minudo, o kaya nilaga ang niluluto ko para sa kanya. Pero napansin ko, hindi siya interesadong kumain. Lalo na pag magkasalo kami sa hapunan. Pinapanood lamang niya akong kumain mag-isa. Hindi ba masarap yung luto kong baka? Tanong ko palagi nun. Hindi ako kumakain ng ganyan. Pangiting sagot niya. Bakit naman, Ruby? Hindi ko paborito yan eh. Iba ang paborito kong pagkain. Napatango na lamang ako habang kaharap ko siya sa pagkainan. Isang madaling araw, Biyernes noon, 12:00 ng madaling araw, nabulabog ang looban namin nang may sumigaw ng aswang! May aswang umano sa labas ng building ng doktora. Nagkagulo ang mga matatanda at mga kalalakihan. Naglabasan sila ng mga bahay nila para makiosyoso pero takot naman nang magkwento ang barangay tanod na nakakita sa aswang nun. Isang babaeng nakaputi ang aswang na nakita ko, sabi ng tanod. Baka naman white lady yung nakita mo. Kubot! Kubot ang aswang na nakita ko. Nagkumpulan na kaming lahat sa pakikinig sa matanda. Ito ang mga sinabi niya ng gabing nakita niya ang nilalang na yon. Matakot kayo sa kubot. Ang kubot ay isang uri ng aswang na may napakahaba at buwaghag na buhok. Ginagamit niya ito para pumatay ng biktima. Yung buhok ng kubot, kumikilos katulad ng mga galamay ng isang malaking pugita. May sariling buhay ang mga malalaking hibla ng buhok nito na humahawak o bumabalot sa biktima. Sa probinsya namin, ang mga kubot ay may mga pakpak pero hindi nakakalipad. Mahaba rin ang buhok na pumapasok sa bawat butas ng katawan ng biktima, katulad ng tenga, ilong, bibig, maging sa masielang bahagi ng katawan, hanggang sa masulasok ang biktima at hindi makahinga. Sinasakal ng makapal niyang buhok ang taong gusto niyang kainin bago niya sipsipin ang dugo nito at tuluyang kainin ang taong biktima niya. Nangilabot ako sa narinig ko. Hindi ko lubos inakala na meron palang ganong aswang. Aswang! Nasa bubong namin yung aswang! Sigaw ng isang babae noon. Doon na lubusang natakot ang mga kapitbahay ko. Nagsigawan at nagpasukan lahat sa kani-kanilang bahay ang bawat isa, maliban sa amin ng may-ari ng paupahan. Parang kilala ko kung sino ang kubot na sinasabi nila, Dina. Bulong ng landlady naming matanda. Agad niya akong hinila papasok sa bahay. Kinaladkad sa kusina. Pinaupo niya ako sa ilalim ng mesa. Lumuhod siya habang sabay naming tinitigan ang nakabukas na pintuan ng bahay nun. At wala pang 5 minuto, may pumasok na tila nakalutang sa ere na babaeng nakaputi, papasok sa loob ng bahay. Napakahaba at napakakapal ng buhok nito na tumatakip na halos sa pinakamukha niya.
Diyos ko! Napabuntong hininga ako nang pumasok ang babaeng duguan ng mga kamay at bibig sa loob ng kwarto ni Ruby. Tinakpan ng landlady ang bibig ko at binulungan ako ng, paano kapag nalaman nilang dito nangungupa ng kubot na nakita nila? Hindi ako makapaniwala na si Ruby ang tinutukoy ng matanda. Agad akong sumugod sa pintuan ng kwarto ni Ruby at pilit siyang pinalabas nun. Ruby, mag-usap tayo. Kailangan ka naming makausap. Pinilit kong kunin ng susi ng kwarto ni Ruby mula sa landlady. Mabilis kong sinusian ang kwarto pero nang mabuksan ko ito, wala na si Ruby sa loob. Duguan ng saig at ang pinaghubaran niyang nurse uniform. Pero bukas ang bintana ng kwarto. Mabilis akong dumungaw sa bintana pero hindi ko siya nakita sa paligid. Natigalgal ako ng ilang minuto bago ko natanggap na si Ruby ang posibleng pinaghihinalaan nilang kubot na nakitang naglipana sa looban. Nilinis ko ang kwarto ni Ruby at pinakiusapan ng landlady na huwag na munang ipagsabi sa kapitbahay ang nasaksihan namin. Pero kinilabutan ako ng magkwento pa ang matandang landlady namin noon. 3 taon at kalahati nang nangungupahan si Ruby sa bahay na yon. Unang linggo niya pa lamang doon. May napansin ng kakaiba sa kanyang landlady. Palagi siyang nawawala sa gabi at sa umaga naman ay hindi siya nakikihalubilo sa mga tao sa labas. Duda umano siya sa totoong trabaho ni Ruby. Kaya minsan, kahit na iika-ika siya, nagpasama siya sa pamangkin niya na si Armand na merong sasakyan at sinundan nila si Ruby noon. Doon ito na lagi sa family hospital na sinasabi niyang pinagtatrabahuan niya. Sinungaling si Ruby dahil walang Ruby na nurse na nagtatrabaho sa klinika o ospital na yon. Ang landlady mismo ang nagtanong sa direktor ng ospital. Wala umanong nurse doon na nagngangalang Ruby na nakarehistro. Pero may Ruby na janitress na naglilinis ng nursery section ng ospital. Paborito umanong linisin ni Ruby ang nursery. Alam mo kung bakit? Dahil tuwing gabi umano, isang bagong silang na sanggol, kada isang buwan, ang kinakain niya sa likuran ng lumang ospital na yon. Matagal nang pumapatay ng tao si Ruby. At tama ang sabi ng tanod. Humahaba lalo ang buhok nito. Pumapasok sa mga butas ng katawan ng sanggol para patayin muna ito at patahimikin bago sipsipin ang dugo at kainin ang kawawang bagong luwal na sanggol. Hindi ako makapagsalita sa kwento ng landlady. Pero hindi ko napigilan ang sarili ko na mag-usisa noon. Kung matagal niya nang alam na kubot si Ruby, bakit hindi niyo siya ipahuli sa pulis? Sa dami ng sanggol na nabiktima na niya, dapat siyang parusahan. Mabilis akong hinawakan sa balikat ng landlady noon. Sabay bulong ng mga katagang, hindi ko magagawa yon. Bakit po? Asawa siya ng pamangkin ko. Umiiwas talaga umano si Ruby dito sa pamangkin ng landlady dahil hindi niya ito mahal. Hindi naman kaya umano ng pamangkin ng landlady na ito na makipaghiwalay kay Ruby. Kaya pinilit niyang doon tumira si Ruby para madalaw-dalaw niya pa rin. Hindi umano tenant ng landlady si Ruby. Libre ang pagtira niya sa bahay na yon. Para umano kay Armand
para sa pamangkin ng landlady. Pinoprotektan umano nila si Ruby noon. Kaya iniingatan nilang hindi siya mahuli ng kapitbahay. Dahil mahal ni Armand si Ruby. Nilamon na ako ng kilabot at takot. Matagal kong inabangan ang pagbabalik ni Ruby sa bahay ng landlady pero 1 linggo na, hindi pa rin siya bumabalik. Hanggang sa nakaisip ako ng paraan para makausap siya. Naglakas loob akong nagpanggap na magpapalaglag ng bata sa klinika ng doktora. 5:00 ng hapon nang pumunta ako sa abandonadong building kung saan matatagpuan ang klinik na yon. Sa labas pa lamang ng gusali, nakakasulasok na ang amoy. Parang pinaghalong patay na daga at binurong bangkay ng tao na naaagnas ang sangsang ng amoy sa lugar. Umakyat ako at pumasok sa 2nd floor. Madilim ang pasilyo ng may matapakan akong mga buto. Maliliit na buto na pinagpipiestahan ng malalaking daga. Dahil walang elevator, inakyat ko ang bawat level ng gusaling yon. Puno ng basurang tadtad na mga gasang may tagos ng dugo ang bumulaga sa akin noon. Nagkanda suka-suka ako dahil sa amoy. Gusto ko nang bumaba ng gusali pero nasa ika-6 na palapag na ako. Dina, anong ginagawa mo dito? Pamilyar ang boses ng babae sa dilim. Ruby, ikaw nga. Niyakap ko siya. Hindi siya umalma. Ni hindi rin siya gumanti ng yakap. Niyaya niya ako sa ika-7 palapag sa loob ng isang klinik. Isang umiiyak sa sakit na babae ang narinig ko mula sa pinakaloob ng madilim at masangsang na silid. Ilaglag mo na, Dok. Dukutin mo na. Pakiusap ng babae. Hindi na nakapagsalita pa ang babaeng umiiyak sa sakit nun. Kanina ko pa nailabas ang baby mo. Malaki na siya. 6 na buwan na halos. Ito naman ang narinig ko mula sa babaeng paos na tinawag na doktora ng babaeng yon. Pagkatapos nun, nilamon na ng katahimikan ng klinika. Napatingin ako kay Ruby. Napansin kong kulay kartulinang puti na ang mukha niya sa putla. At tila naglalaway pa siya. Marahan kong tinanong si Ruby kung totoo ba ang kwento ng landlady namin. Hindi siya kumibo. Nakita kong tumutulo na lamang ang mga luha niya. Totoo bang isa kang kubot? Biglang tumayo si Ruby. Pumasok sa loob ng operating room nila. At pagkatapos ng ilang minuto ay lumabas siyang kakaiba na ang itsura. May kasama siyang matandang babae na nakaduster lang. Napansin ko kaagad na nakakatakot na yung mukha nito. May dala ang babaeng nakaduster ng isang malaking tray. At sa ibabaw ng tray ay may batang sanggol na nakatuwad. Wala ng buhay. Punong-puno ito ng dugo. Ang buong katawan niya. Tila sinabawan sa dugo ang pinatuwad na sanggol na yon. Mistulang kutsinilyo ang bagong aport na bata. Kalunos-lunos. Kaawa-awa. Nagsalita ang paos na matandang babae na, "Siya ba si Dina?" "Ruby, sino siya?" Nanginginig sa takot kong tanong. Siya ang panganay kong kapatid na itinatago ko dito. Siya si Ate Lumida. Pero mas kilala siya bilang si doktora. Nagtayuan lahat ng balahibo ko sa katawan. Nang makita kong humisi ang matandang babaeng ito.
lalong-lalo na nang makita kong humaba at bumuhaghag ang mga buhok nila. Parang mga galamay ang mahahaba nilang buhok nun. Parang bangungot ang lahat. Gusto kong tumakbo pero hindi ako makagalaw. Lalo na nang maglabasan ang matatalas nilang pangil at tila mga pakpak ng paniki sa likod nila. Pinag-agawan nilang pangasin at langtakan ang bagong labas na sanggol na yon. Napasigaw ako papalabas ng klinika. Nagtatatakbo. Nagkandara para pa ako pababa sa mga hagdan. Nag-amoy na aagnas na bangkay na rin ako nun. Takot ako, Sir Seth. Hindi ko lubos inakala na yung doktora na sinasabi ni Ruby ay ordinaryong babae lang na naglalaglag ng sanggol. Pero mali ako. Hindi pala siya ordinaryong babae. Isa siyang aswang. Isang kapatid na aswang na pumapatay gamit ang mahabang buhok. Tuliro ako. Ngarag. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Wala akong nagawa kundi ang bumalik sa bahay ng landlady. Tinanong niya ako kung bakit ako humahangos nun. Hindi na ako nakahimik. Hindi ko masabi ang natunghayan ko sa abandonadong gusali sa dulo ng looban. Siya pala si Dina. Nakangisi ang lalaking umiinom ng kape sa tabi ng landlady na yon. Kilala mo ako? Tanong ko. Tumayo ang lalaki at isinara ang pintuan. Binalikan niya ako at hinarap ng malapitan. Ako si Armand. Pamangkin niya ako. Napatras ako ng magpakilalang lalaki, Sir Seth. Nagkaroon ako bigla ng takot sa mga hindi ko kilala. Nagsalita ulit ang pamangkin ng landlady. Hinihintay ko lang na makauwi ang asawa kong si Ruby mula sa klinik ni Doktora. Magdadala raw siya ng pagkain para sa hapunan. Napalunok ako nun. Kahit sukang-suka ako. Samahan mo kami maghapunan, Dina. Total, minsan lang naman tayong kakain ng sabay-sabay sa bahay na to eh. Ngiti ng landlady nun. Pinagana ko ang utak ko ng mga oras na yon. Nakatunog na ako. Pakiramdam ko, isa silang pamilya ng aswang na gusto akong biktimahin. Hindi ko na kinuha ang mga gamit ko, Sir Seth. Agad akong tumakbo papalayo sa bahay na yon. Mabuti na lamang at dala ko kahit papano ang mga natitira kong pera. Nagkasya yon para mamasahe at umuwi na ako sa probinsya namin. Ilang linggo akong tulala na akala ng mga magulang ko ay baliw ako o di kaya ginahasa. Talagang, Sir Seth, naging sikat ako sa barangay namin dahil nga, ayun nga, para akong wala sa katinuan nun. Kung hindi lang ako pinaalbularyo o pinagamot ng mga kamag-anak ko, hindi ako unti-unting gumaling. Ang albularyo na mismo ang nagsabi na meron nga akong karanasan patungkol sa mga ganitong nilalang. Pero ilang linggo din akong nablangko nun. Hindi ko alam kung paano ikikwento. Hanggang sa mga panahon na ito.